3, 2, 1. Okay. Ganit na po. Teka, gusto mong ikasal. Sino po? Ikaw at ako. Tayo in 3, 2, 1. The Cardiovascular Catheterization Laboratory of Hospital Maynila Medical Center is a state-of-the-art facility dedicated to advancing cardiac care and enhancing health and well-being of our community, licensed by the Department of Health on January 7, 2025. Inaugurated this September 8, 2025, signed by our Honorable, palakpakan po natin, Francisco Discovery. Maraming salamat po. Please. Kaya gusto ko na kayatin yung mga middle class, upper middle class na huwag nang gastusin yung pera nila. Kasi mahirap talagang libre naman na natin. Libre na rin natin yung... Pareho lang yun. Mas meron yung tayong stress test dito. Gusto mo ma-stress? Thank you, Mare. Yung isa naman po, yung isa naman po. Wala kang tamaan kayo. Yung kailangan nila. Tamaan ako sa... Please, please. Please, please, please. Excuse me po. Please, ha? Sa buliga. Madali siyang i-operate. Sa kanila na buhay. Kasi sila. Alright mga kababayan, isang napakagandang balita ito para po sa mga Manileño at lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating kapuspalad, lalo na yung mga nakakaranas po ng sakit sa kanilang puso. No? Kanina lamang po ay binuksan na pong opisyal ni Mayor Isko ang kauna-unahang cath lab sa ospital po ng Maynila. No? Isang makabagong pasilidad po ito para po ma-diagnose at magamot ang sakit sa puso nang hindi na po kinakailangan dumaan pa sa open heart surgery. Ano nga bang ibig sabihin ng cath lab? So ang ibig sabihin po niyan mga kababayan ay Cardiac Catheterization Laboratory. Ito po yung under ng cath lab, no? Ito po yung angiogram, ito po yung pagsusuri kung may barado sa ugat ng puso, and also itong angioplasty, paglalagay ng stent o pagluwag sa mga baradong ugat gamit ang catheter. Bakit nga ba ito mahalaga lalo na sa mahihirap? Unang-una dyan mga kababayan, libre po kasi ang serbisyo para sa mga residente po dito sa lungsod ng Maynila. Pangalawa, hindi na po kailangang gumastos ng daang-daang libo sa pribadong ospital. Pangatlo, mas mabilis ang gamutan, mas mataas ang tsansa ng paggaling. Pang-apat, may suporta mula sa eksperto, no? Yung mga eksperto po na galing po sa PGH at Philippine Heart Center. So, ito po yung matagal na pong hinahangad ni Mayor Isko at ilan po sa kanyang mga programa talaga is yung healthcare. So, kanyang talagang ginawa to at pinatunayan sa atin nung una pa lang niyang termino. At ngayon nga po mga kababayan ay gusto niya pong magkaroon ng accessible ang healthcare po sa ating lungsod. Kumbaga accessible ang specialized healthcare. Ito ay bahagi po kasi ng kanyang malawak na advokasya na mabigyan ng pantay-pantay na serbisyo ang lahat ng mamamayang lungsod ng Maynila, mahirap man yan o mayaman, middle class or upper class. So lahat po yan ay pantay-pantay po yan. Talaga naman pong napakahalaga ng angioplasty lalo na sa mga taong may baradong ugat sa puso o tinatawag na coronary artery disease. Isa po kasi ito sa pinaka-epektibong paraan para maiwasan ng atake sa puso, no? Upang mapawi din po yung pananakit ng dibdib at mapabuti po yung daloy ng dugo sa puso. Kaya naman napakahalaga po talaga para sa akin itong angioplasty kasi hindi lamang bilang medical na solusyon sa sakit sa puso, kundi ito din ay pagpapakita bilang isang makataong tugon sa mga pangangailangan po ng mga kababayan nating mahihirap dito po sa lungsod ng Maynila.
At sa pagkakaroon po ng ganitong libreng serbisyo ay marami po tayong maliligtas na buhay. Sa mga emergency tulad ng atake sa puso, ang angioplasty ay maaaring magligtas ng buhay kung maisasagawa agad. So bukod dyan ay binabawasan ito ang pinsala sa kalamnan ng puso at posibilidad na heart failure. Pangalawa dito is magpapagaan po ng sintomas dahil nakakatulong ito sa mga pasyente na may mga pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga at pagkapagod. So nagbibigay daan ito ng mas aktibong pamumuhay pagkatapos po ng procedure. At bukod dyan, ang pinaka-importante mga kababayan, mas mabilis na recovery, no? Hindi tulad kasi ng mga open heart surgery, mas mabilis ang pagaling at mas kaunti ang komplikasyon. So yung kapakinabangan nito para sa mahihirap sa Maynila mga kababayan, of course, number 1 dito, access sa serbisyong medikal. So sa ospital ng Maynila ay mayroon ng angiogram at cath lab nga nakabubukas lang po ngayong araw para po sa mga pasyenteng nangangailangan ng angioplasty. Ito ay may malaking hakbang para sa mga kapuspalad na hindi kayang magpa-ospital sa mga pribadong institusyon dahil hindi biro to mga kababayan, no? Dahil umaabot po to ng daan-daang libo at kung minsan nga umaabot pa po to ng milyon. At kapag ganito na may ganito tayong libreng serbisyo, of course, mababawasan po yung gastos, no? Hindi na po natin kinakailangan na yung inipon natin na pera, yung savings ay masimot dahil lang po sa pagpapagamot. Kung ako nga ang tatanungin mga kababayan, tuwang-tuwa talaga ako dahil dito sa ginawa ni Mayor Isko ay naipakita niya po yung hangaring niya na magkaroon ng access ang lahat pagdating sa healthcare. Ito po yung pagkakapantay-pantay sa kalusugan. Dahil ang pagkakaroon po ng angioplasty sa mga pampublikong ospital ay nagbibigay po ng pantay na oportunidad sa mga mahihirap na makaligtas sa sakit sa puso. Hindi na kailangan na pumunta pa sa malalayong lugar o maghintay ng matagal para sa procedure dahil nga nandito na po siya sa lungsod ng Maynila, sa ospital ng Maynila, kaya madali pong ma-access. At para sa akin mga kababayan, napakalaki po ng epekto nito sa ating komunidad, no? Sa social na pag-uusap, sa aspeto po kasi ng kalusugan, ekonomiya, pamilya at komunidad, ito po ay may malaking epekto lalong-lalo na po sa mga kababayan nating mahihirap. So bigyan ko ng example dito sa aspeto po ng kalusugan, mas mataas na survival rate sa heart attack para po sa ating mga kababayang mahihirap na walang kakayanan na makapagpagamot, no? Lalo na pagka mga private hospital yan. So sa aspeto naman ng ekonomiya, mas kaunting araw ng pagkakasakit, of course, mas produktibo o mas productive yung ating mamamayan. Pagdating naman po sa aspeto ng pamilya, mas kaunting trauma at gastos sa mga mahal nila sa buhay. Kasi usually, yung mga ganitong pagkakataon talaga, ito yung mahirap na kaharapin ng isang pamilya. Talagang nababaon sa utang kung minsan na sasaid pa talaga yung kanilang mga pinaghirapan at naibibenta po yung kanilang mga ari-arian para lang ma-survive yung nangyayari isa sa kanilang pamilya. So sa aspeto naman ng komunidad, of course, pag malusog ang populasyon ng ating komunidad, mas mababa ang burden sa healthcare system. So ayan po yung gustong i-achieve ni Mayor Isko noong una pa lang niyang termino, no. Gustong-gusto niya na talaga na magkaroon tayo ng accessible, lalo na sa yung fair accessible sa healthcare system, no. Walang mayaman, walang mahirap, walang middle class, walang upper class, lahat pantay-pantay pagdating sa kalusugan. So para sa akin, itong cath lab, lalo na yung specialty nito na angioplasty ay hindi lamang technical na solusyon sa baradong ugat, no. Ito ay pag-asa para sa buhay, lalo na sa mga mahihirap nating mamamayan sa Maynila. So sa tulong ng mga pampublikong ospital tulad ng Ospital ng Maynila, ang dating eksklusibong procedure ay nagiging mas abot kaya, mas accessible at mas makatao. So ayan yung mga nagustuhan ko dito sa pag-o-open po ng bagong cath lab at kauna-unahang cath lab dito po sa lungsod ng Maynila na inilagay dyan po sa Ospital ng Maynila. Kaya sobrang nakaka-proud na isa akong Manileño na meron tayong ganitong leader na pinapakita talaga yung kanyang pagmamahal. Itong mga proyekto ni Mayor Isko ay mabigat talaga itong mga kababayan, no? At talagang pang legacy talaga. Yung legacy talaga yung maiiwan niya dito mga kababayan. Hindi lang yung temporary. Ito nga ang sinabi niya na ibang pagpapaganda niya ng mga park, pagpapailaw ng kung saan-saan dyan. So ito lang ay parang betchin lang, no?
parang dagdag pampasarap lang. Pero iba pa rin talaga itong mga kanyang ginawang pabahay sa healthcare system. So, ayan talaga yung masasabi nating solid na kahit magpalit pa ng ilang mayor, talagang andyan na yan. Basta alagaan lang. So again mga kababayan, hanggang dito na lang muna yung ating reaction video at analyzation sa ating napanood na short video. At kung gusto nyong mapanood ng buo, bisitahin nyo po ang kanyang Facebook page, ang Isko Moreno Dumagoso, para sa mga kompletong detalye. So ito lang muna yung ating hinighlight, itong pagbubukas ngayong araw ng Cath Lab dito po sa Ospital ng Maynila. So again, comment down below mga kababayan kung nagustuhan nyo itong ating reaction video, at i-comment nyo din kung meron kayong mga dagdag na opinion at suggestion, at ating babasahin yan sa susunod nating vlog. Muli maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.